My name is Ralph Daryl Newell D. Reyes, and this gonna be my report for soft up subject. My section is also 111M013. Student number is SA 2024-01196. Thus, stopping small crimes prevent big ones. This is connected to my course, and we're gonna start. Broken windows theory. Small crimes like vandalism signal neglect, inviting bigger crimes. In the Philippines, this theory inspired community policing in Quezon City barangays. Broken windows theory, as the name itself. For example, yung bahay mo may basag na salamin, may sirang gate or alat na bahay, harap ng bahay, loob ng bahay, sirang pintura, sirang kisame, yung mga ganitong bagay nag-i-invite ng vandalism. Or even bigger, pag nanakaw, pwedeng manakawin yung loob ng bahay nyo. And sa Pilipinas, yung ganitong theory ay na-inspire yung mga community sa barangay ng Quezon City na higpitan yung pulisiya. F in Manila streets, third slide, unaddressed pickpocketing. Pickpocketing, yung example, pag may wallet ka sa bulsa mo, tapos bigla nawala, it's either nalaglag or most probably, ninakaw na sa'yo, ang tawag doon ay pickpocketing. And nangyari ito sa maraming tao, as it said, Divisoria markets, and nag-escalate to sa mga armed robbery. And nabawasan to ng ating mga kapulisan, mga ganitong bagay, and masasamang pangyayari ng 25% noong 2022. Vandalism in Cebu, graffiti in Mandawi walls led to gang turf wars and shootings. Barangay patrols erasing graffiti cut violence incident by 40% in 1 year. Vandalism, ang bida naman ngayon is vandalism yung sa broken windows theory, yung naging invitation is vandalism. This one ang na-invite ng vandalism is gang wars and barilan. And yung mga barangay patrols, nabawasan niya ng 40% sa loob ng isang taon sa loob ng isang taon sa Cebu. Jaywalking in Davao, ignoring jaywalking near schools, cause accidents and involved in reckless driving. Enforcement under Davao's traffic, lowered hit and run. Traffic code, lowered hit and run cases by 30%. Jaywalking, yung illegal na bagay na pagtawid. Naging illegal siya pag tumawid ka sa tawiran na hindi crosswalk and hindi pagsunod sa traffic lights. And yung mga ganung bagay na pagtawid ay nagko-cause siya ng accident. And pag nag-cause siya ng accident, usually nagkakaroon ng hit and run. Pero thank God, yung mga enforcer natin sa Davao, nabawasan niya ng 30%. Illegal gambling in Pampanga. Small-scale wetting operation funded drug syndicates in Angeles City. Yung mga ganitong operasyon, yung operasyon na illegal gambling ay pagsusugal in Tagalog. Illegal na pagsusugal. And yun yung nagbibigay ng pera para mapatakbo yung mga drug syndicates natin sa Angeles City. Pero thank God, yung mga kapulisan natin sa loob ng PNP na sinusugod yung mga lugar na maraming ganitong operasyon ay na-disrupt nila yung mga shabu networks noong 2023. Littering in Boracay. Pagkakalat sa Boracay. Unchecked littering degraded the island. Attract illegal vending and theft in Boracay Boracay campaign reduced tourist reported crimes by 35%. So, yung mga pagkakalat ng kung saan-saan ay nag-iimbita ng pagnanakaw at iba pang hindi magandang pangyayari sa isla ng Boracay. And yung pagkakaroon ng mga campaign na
ikakabuti ng Boracay ay nabawasan ng 35% yung mga krimen dun. Noise violations in Makati, late night karaoke, ignoring poblasyon, led to bar brawls and stabbings, enhanced enforcement, drop assault cases in nightlife zones by 20%. Yung mga gulo na nangyayari ay usually nagko-cause ng kalasingan or away. And siyempre, gabi, lasing, yung mga gimmick ba? Kasi uso yun sa poblasyon Makati and nagko-cause yun ng bar brawls and stabbings. But enhanced enforcement, meaning yung pagkakaroon ng maraming pulis and mas maayos na pagkakaroon ng pulisya sa Makati ay nabawasan ng 20% yung mga ganong pangyayari na hindi maganda. Importance: stopping small crime street symptoms, not poverty or inequality. Philippine data shows visible order still deters escalation. Meaning, even though nangyayari pa rin, patuloy pa rin natin dapat na pigilan yung mga maliliit na krimen. Hindi dahil mahirap ka or hindi patas. Conclusion, meaning summary. So, fixing small disorders in Philippine community prevent bigger crimes. Consistent enforcement, the social program yields the best results. So, as I said kanina, even though nangyayari pa rin yun, patuloy pa rin dapat natin pigilan yung mga maliliit na bagay. Small disorders, small crimes, para mapigilan yung mga mas malaki pang hindi na rin lumaki yung mga sa mga malalaki pang krimen, bigger crimes. And dapat consistent yun, tuloy-tuloy. Tapos lagyan din natin ng onting mga social programs para sa mga kabataan, para mas makuha yung yung best result ba. I'm saying this para sa mga kabataan, not just para sa kabataan, pero rin sa mga matanda. Pero usually sa mga kabataan nangyayari yung mga maliliit na krimen, Kasi yun yung mga kayang gawin ng mga kabataan. So, 'pag pinigilan natin gawin yung mga gano'n sa mga kabataan, hindi na sila magiging masamang tao paglaki nila. 11th slide. Thank you, and that's my report on SOFAP. My name is Ralph Daryl Newell D. Reyes again, and I hope I'll pass my semester this first this sem. Thank you.